Alam nyo, galing po ako sa Davao. Dahil ako'y inaanya ni Presidente Duterte na kami mag-meeting. Dalawang meeting eh. Isang malaking grupo, tapos kaming apat lang. At marami nagtatanong sa akin ngayon sa text. Kasi nag-vlog nga ako ng gabi. Ano raw ba talaga ang tatakbuhan ni Presidente Duterte? Tatakbo raw ba? O magre-retire na? Ang aking payo po kasi, tumakbo siya ng alkalde. Yan ang una kong payo sa kanya. Matagal ko na sinabi sa kanya. Kailangan nga tumakbo ka ako ng mayor ng Davao City sapagkat yung mga walang utang na loob sa'yo na nilagay mo sa pwesto, eh lalabanan ka niya, nilalabanan ka na nga eh. Kailangan makakuha mo uli. Kasi nakakuha na sila ng barangay kapitan ng mga, kung hindi ako nagkakamali, 67. Sa kabilang ano po? Sa Sa kabila, yung mga walang utang na loob na mga kinalinga niya, na ngayon binibira siya. Eh sabi ko, kailangan hawak mo pa rin ng Davao. Noon yun, yung mga sinasabi ko. Ba't nung sunod-sunod na pang-aapi ang natatanggap nila, sabi ko sa kanya, the other week, tumakbo kay senador. Kasi gusto ko kay ni Inday, Sara, tumakbong Presidente at Vice President 2028. Sabi niya, bakit senador? Gusto ko nga, kongresista eh. Dahil gusto kong turuan itong mga nayayamot ako pag nanonood ako eh. Parang walang maalam yung mga ito. Eh, galing siya sa Congress, di ba? Opo. Sabi ko, nasa Congress, senador ka na lang. Medyo, pag senador ka, hindi ka aapi-apihin ng mga yan. Pangalawa, mas mahalaga sa akin, pag tumakbo ka kasing senador, magiging barometro mo yon, magiging measurement mo kung ikaw ay nasa taas pa ng popularidad. Pag ikaw ay nag-number 1, 2, 3, aba, ibig sabihin, nandun pa rin ang pagtanggap sa'yo ng taong bayan. At ituloy mo ang pagtakbo mo, Vice Presidente sa 2028. Pero kung mananalo ka nga, number 8, 9, 10, 11, 12 ka, kalimutan mo ng pagtakbo mo, bumaba yung rating mo. Kaya, yun ang nasa lamesa niya ngayon. Mayor ba? O senador? Abangan mo natin. Kailan ba ang deadline ng huling araw ng ngayong national? National sa October 8 po. October 8, ngayon. Pag Parang hindi siya nag-file, di most likely, sa local siya pa mag-file. Yes po. At ang katanungan niyan, kasi di ba, in-announce na 3 Duterte ang tatakbo. May katetext lang nga ng isang kaklase ko. Confirm ba tatakbo? Chismis lang ako yan. Anyway, kasi si Mayor Baste, maraming gusto yung tumakbo senador. Mananalo yun. Dahil Duterte ang brand eh. Kaya lang, mas maganda, sabi ng mga nag-aaral dyan sa Davao, na tumakbo siyang Vice Mayor. Para si Presidente Duterte, kung magma-mayor. Mayor na, sigurado naman panalo yan eh. Kasi yung balita ko, yung walang utang na loob na yun, pinapangakuha ng pera. Bibigyan namin ng pera, talunin mo yung mga Duterte nga. Ito naman walang utang na loob. Bigyan mo muna ko ng 1.5 billion. Sus Mariosep. Gagastos siya siguro 100 million. The rest of the 1 billion tatago niya sa sarili niya. Pag ang labanan ganyan, delikado. Baka manalo. Pero kung si Digong ang kalaban, wala. Kahit sino. Wala na yan. Kaya, mas magandang si Digong ang mayor para pag tumakbo siya ng vice presidente, pag siya ay nag-resign, o di si Baste pa rin ang mayor. O mga ganyan. Ewan ko, pangilang term na ba si Pulong? Parang last term na ata ni Last term ngayon, Pulong. pwede pa siya tumakbo? Kung tatakbo siya, Attorney Sal, dapat ibang posisyon na. Kasi ganun ba? parang nag-consecutive na siya na... Kailan ba siya naging congressman? Di ba nung 2016 lang? Yan po ang hindi ko po sure. Check Pero mo nga. parang Check mo nga. Kung kailan. Kasi kung pwede pa siyang tumakbo, tuloy niya yung Congress. Kung hindi na siya pwedeng tumakbo, mag-senador ka na lang. Kailangan merong isang senador na Duterte. yun. Kasi ngayon po sa mga survey ay parati pong nasa
nasa top 1 to 5 po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun nga lang, depende pa rin po sa kanyang desisyon kung ano po ang kanyang tatakbo, ano po ang posisyon na kanyang tatakbuhan ngayong upcoming election. So, Hindi, yung si Pulong ang dahil hindi ko alam kung i-google mo nga kung kailan ba naging congressman si Pulong. okay. Ano So, bang year? naging congressman po siya sa nung last July 22 to 2019 hanggang 2020, then nag-ano siya. So, so pwede pa siyang tumakbong congressman. Ayun. So may 3 terms po. 3 terms yan eh. Tumakbo ba siya ng 2016 nung tumakbo yung tatay niya? Parang Parang hindi po ata. 2016, 2019. Pwede pa siyang 19. isa palagay ko. Kasi 3 taon po yung isang term. Oo. Kung hindi naman, senador na lang. Tama, maganda na yun. Mayor, vice mayor, vice presidente, senador. Ayun. Okay na okay. Ngayon, napag-usapan naman namin ni Presidente Duterte. Ang tao ka ako, kasi tinatanong niya ako, sa lalakbay mo ba? Anong tingin mo? Anong sinasabi ng mga tao? Yung mga tao naghihintay sa isang leader. At ang inaantay nila, ikaw. Kung hindi ikaw, si Inday Sara. Or, the both of you. Sabi ko, yung mga yan, naghihintay na lumabas kayo sa kalsada. Pag kayong dalawa lumabas, o isa sa inyo, sasama yan. Hanggat hindi kayo lumalabas, yung mga salita, mga presko, wala lahat yan. Hindi papansinin niya. Ang mga militar naman, di ba, supposed to be, sila ang nagbibigay protection. Pero ang kasaysayan nila, ang history nila, pag hindi nila nakikita ang taong bahay nag-aalma sa kalsada, hindi naman sila sumasama eh. Opo. Inaantay din nila yun eh. So, waiting, puro lang siya, wait and see. Sabi ko, gusto mo magkaroon ng pagbabago in the sense na matatakot ang mga nakaupo sa kapangyarihan at baka mapalitan at baguhin nila mga sarili nila. O kaya naman, yung taong bayan mismo, pumalis sa kanila, lumabas ka ng kalsada, samahan kita. Kahit na bombayin tayo ng tubig. Hindi naman ako, hindi naman tayo, kahit na baril, kasi nung panahon, Carlo, ewan ko, yung baka grade school ka pa. Kami yun nila, Tanyada, nasa kalsada kami nila Joker Arroyo. Kami nilaro niya sa gisa, kahit anong bomba mo sa amin, wala yan. Kaya tao, araw-araw, dumadami hanggang naging edge sa revolution. So, ano pala yun? Dapat tuloy-tuloy. Oo. Kailangan kasi pakita natin manindigan tayo. Basta palagi lang mapayapa. Okay na okay yan. Kaya nyo silang gumamit ng violence. Wala, hindi naman tatagal yung violence na yan. Mag-style gun hit tayo. Peace. Magkakaroon na ng bagong kalihim ang Department of the Interior and Local Government. Mula sa 2 nasa shortlist ay may pinili na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na magiging kapalit ni Benher Abalos na tatakbo bilang senador sa 2025. Pero nang tinanong si Marcos Jr. kung sino ay tumanggi muna itong sabihin. So may parang thrilling effect. Sakalang i-anunsyo ito kung sino sa oras na makapag-file ng COC si Abalos. So ano po ang reaksyon nyo dyan, Attorney Sal? Wala. Hindi ako excited dyan. Wala. Kahit na sinong ipalit yan, para pareho lang yung mga yan. Palaging beholden to the appointing power. Wala pa ako nakitang DILG secretary na lumihis at tumaak sa tanda sa landas ng rule of law. Palaging kung ano yung gusto ng nakaupo. Yun, susunod niya yun. Pero may hula ba kayo kung sino? Wala, hindi nga ako interesado eh. Kahit sino. Para pareho lang sila. Okay. So, ito naman po, sa pinaka-latest na Trust and Performance Survey ng Pulse Asia, bagaman bumaba ang mga nasa pinakamataas na opisyal na ating pamahalaan, ay nanatili pa rin sa may pinakamataas na approval rating na nasa 60% at trust rating na nasa 61% si Vice President Sara Duterte kumpara sa ibang mga nasa may pinakamatataas na posisyon sa bansa. Sa isinagawang survey mula September 6 hanggang 13, bumaba sa 50% ang
approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. mula sa 53% noong Hunyo. At ang kanyang trust rating ay bumagsak rin sa 50 mula sa 52. Si Senate President Francis Chis Escudero naman ay nakakuha ng 60% na approval rating noong September, habang ang kanyang trust rating ay naging 56% noong last September mula sa 69% noong Hunyo. So bumagsak din ang approval rating ni Speaker Martin Romualdez ng 3% mula 35 noong Hunyo hanggang naging 32% na lang nitong Setyembre, at ang kanyang trust rating ay bumaba rin sa 4% sa 31% mula 35% nitong Hunyo. So Attorney Sal, with this data showing, ano sa tingin nyo ang ibig ipahiwatig ng taong bayan sa mga opisyal na nasa katungkulan ngayon? Alam mo, yung survey kasi hindi accurate yan. Yung ipahiwatig, mo alam kung napaka-accurate yan. Kasi iba ang naririnig ko, dahil umiikot ako Naririnig ko mataas ang rating ni sa tao, si Inday Sara. At talagang bumababa si Bibian. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa mga tao niya. Yun ang nakikita ko niya.